Ngayong holiday season, kabi-kabila ang kainan. Pero ang ginagamit nating panglinis ng ngipin ay talaga nga bang nakalilinis o nakasasama na? Alamin ang tamang paraan ng paggamit at paglilinis ng toothbrush. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Alam niyo ba ang ating mga ngipin ay wonders of creation din ng may kapal dahil nagpapakita ito ng kanyang pagmamahal. Katulad lang ng sinabi ni Brother Eli Soriano ng programang Ang Dating Daan na dinisenyo ng Diyos ang ating mga ngipin na hiwa-hiwalay. Para kung may masira mang isa, hindi kailangang tanggalin ang buong ngipin at magiging bungal ka na. Ang toothbrush ang madalas nating gamit sa paglilinis ng ngipin matapos kumain. Subalit alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, maaring magtaglay ng mahigit 10 milyong bakterya ang isang toothbrush. Lalo na kung hindi nalilinis ang toothbrush dahil ang bakterya na dala nito ay maaring magdulot hindi lang ng tonsillitis, maging sakit sa puso, stroke, pneumonia, meningitis, gastrointestinal tract infections at kidney failure. Mapasarap man ang kainan ngayong holiday season. Don't let your dirty toothbrush to be your poison. Ang toothbrush kailangan, kung maaari, wag ilagay dun sa moist environment or dun sa mamasa-masa na lalagyan kasi ang bakterya mas mabilis dumami kapag basa. Dapat patayo ang pagkakalagay ng toothbrush upang mabilis matuyo at ilayo sa toilet bowl ng CR upang makaiwas sa mikrobyo at pagkakasakit. Makabubuti din kung may sariling lagayan ng toothbrush upang maiwasang maghawa-hawa ng germs ang inyong pamilya. At huwag siyang ilalagay kasama ng ibang mga toothbrush kasi to prevent cross-contamination. May toothbrush man na matagal masira, pero payo niya, mas healthy pa rin kung regular tayo nagpapalit ng toothbrush every 3 to 4 months. Sa paggamit natin ito, madalas na-fade ang at saka nagwo-war ng bristle. So yung effectiveness nito sa paglilinis magiging madidecrease. Marapat ring linisin once or twice a week ang toothbrush gamit ang mga ordinaryong sangkap sa kusina. Isang paraan ng paglilinis kaya gumamit ng tubig na may suka at lagyan ng baking soda. At saka, linisin ang inyong toothbrush. Piliin ang toothbrush na may malambot na bristle upang maiwasang masugatan ang inyong gilagid. Kasi pag hindi siya ganyan, hindi siya soft, ma-hard yan siya, magkakaroon siya ng gum problem. Masusugat siya, so dangerous na yun sa kanya. 2 to 3 minutes dapat ang pagsisipilyo at kung walang dalang toothbrush, magmumove muna matapos kumain upang mabawasan ang mga naiwang pagkain sa ngipin. Mula dito sa Cebu, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide.